Isang araw, mayroong dalawang matalik na magkaibigan. Pangalan nila ay Neo at Leo. Magkaibigan sila noong mga bata pa sila. Tuwing bakasyon, araw-araw silang maglalaro sa bahay ni Leo. At kung minsan, si Neo ay matutulog na rin sa bahay ni Leo. Buong hapon silang dalawa maglalaro. Laging lahat ng gusto ni Neo ay gusto rin ni Leo. At lahat ng gusto ni Leo ay gusto rin ni Neo. Maraming mga tao ang nagsabi na parang magkapatid na silang dalawa dahil sa tibay ng tiwala nila sa isa't isa. Pero, walang magandang pagkakaibigan kung walang away o pagkatalo. Isang hapon, noong nasa freshman year na sila, nagtalo sila tungkol sa isang babae na crush nilang dalawa. Ang dalagang pinag-awayan nila ay si Athena. Nagtalo ang dalawa at hindi sila nakipag-usap sa isa't isa at hindi rin makatingin sa isa't isa. Ito ang unang beses nila magtalo tungkol sa kahit ano. Lumipas ng 3 buwan at hindi pa rin sila nakipag-usap sa bawat isa. Sa ika-4 na buwan ng kanilang pagtatalo, sa loob ng klase nilang si Ellie, ang guro nila ay nagturo tungkol sa buhay ni Jesus at kung gaano kabait ang Panginoon at kung gaano kadali tayo pinatawad ng Diyos. Sinabi ng guro sa kanila na sa Matthew 6, verse 14 to 15, nakasulat, "For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Pagkatapos ng klase na iyon, umuwi silang dalawa sa bahay nila at napaisip silang dalawa tungkol sa relasyon nila bilang magkaibigan. Araw, hinanap nilang isa't isa sa klase. Nung magkita sila, pinag-usapan nila ang pagtatalo nila ng halos 30 minuto at naging magkaibigan na muli sila pagkatapos na yun. Mas matibay na ngayon ang relasyon nila at mukhang wala nang makakasira sa pagkaibigan nila. Isang araw, sa eskwela, may dalawang matalik na kaibigan. Nag-uusap sa telepono. Sinabi ni Fred ang lihim niya tungkol sa paggagamit niya ng droga kay Jim. Sinabi ni Fred kay Jim huwag ikalat sa mga tao ang lihim niya kasi ayaw niya pumunta sa rehab. Habang lumilipas ang araw, mas lalala ang paggagamit niya sa droga. Nag-aalala na si Jim kay Fred pero ayaw niya mawala ang kaibigan niya si Fred sa buhay niya. At ayaw niya mag-away sila kasi noong bata pa sila, matalik na sila na kaibigan. Pumunta si Jim sa bahay niya at nagdasal sa Diyos para makatulong ang Diyos sa sitwasyon niya. Nalaman niya kung ano gagawin niya bukas. Pumunta si Jim sa mga magulang ni Fred para tulungin si Fred. Noon nalaman ng mga magulang ni Fred nagdodroga siya, tinawagan nila si Fred para bumaba. Tapos, tinanong nila kung nagdodroga siya. Ang sagot ni Fred ay, oo. Kasi alam ng mga magulang niya kasi kasama na si Jim. Nagalit si Fred kay Jim kasi nagsumbong siya sa mga magulang niya. Ang mga magulang ni Fred ay sabi, huwag kayong mag-away. Kasi ang nakasulat sa Biblia ay dapat huwag mag-away at magpatawad sa mga tao kasi gusto lang ni Jim itulong si Fred. Yung narinig ni Fred ito, alam niya gusto lang itulong ni Jim siya. Lumipas ang 1 buwan, nagdasal lang siya sa Diyos para maghingi ng tulong. Pagkatapos mangyari, ito lumakas ang pagkakaibigan nila Jim at Fred kasi sa mga turo ni Jesus.